Binasag ni Joshua Sanders ang gabi ng paulit-ulit na kailangan mong gumamit ang espada para maabot ang kaharian ng isang master. Siya ay itinuturing na pinakamalakas sa buong kontinente. Isang dakilang bayani na nagtapos sa digmaan ng Empire ng Avalon sa gabi na napakalakas ng loob, ang nagwakas sa kanyang pinakawalang kapangyarihan na paraan. Sinabihan si Joshua na siya ay isang martial artist na ang nabuong paraan hanggang sa sukdulan ay nililimitahan ang ganap na hindi pagkakatugma ng demonyong enerhiya at banal na kapangyarihan ay nagbabanggaan ngayon sa kanyang katawan. Patay na sana siya ngayon kung ay isang normal na tao. Alam ni Joshua kung ano ang darating at nabalisa siya habang sinasabi niya na hindi siya sikim sa trono. Hindi siya kailanman nagkaroon ng pagnanasa para dito sa unang lugar. Nais lamang niyang malaman ng buong mundo ang kadakilaan ng sibat at makatakas sa lungkot na puno ng buhay ng araw ng mga asawang babae. Nais niyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang Panginoon at ang matagal na digmaang sibil sa imperyo. Nais niyang magsilbing kalasag na nagtatanggol sa imperyo sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Tinanong niya ang kanyang kapalaran at ang Magic Tower. Sumagot si Evergrande na natapos na ang digmaang sibil at ang emperador ay nasa posisyon na kung saan makakamit niya ang lahat ng kanyang pinlano nang walang anumang panganib. Ang tanging bagay na dapat katakutin ngayon ng emperador ay si Joshua. Nakahiga si Joshua sa lupa na walang magawa. Nagpasalamat ang lalaki kay Joshua sa effort niya na kung hindi dahil sa kanya, wala sila dito. Taos puso silang nagpapasalamat kay Joshua. At dahil doon ay nagpaalam na sila sa kanya. Ang emperador ng Van Brayton ay tumalikod, sinabing hindi niya kayang panuurin ang mga huling sandali ng kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam ni Joshua ay niloloko siya. Mayroon siyang 5 minuto bago maganap ang pagsabog ng Magic Circle. Pakiramdam niya ay walang magawa at walang pag-asa. Ang Alloy Knight, pinagtaksila ng mapagkakatiwalaang kaibigan, hustisya, malapit na niyang marating ang kanyang wakas. Nakita niya si Luhia ang pulang bilis ng dugo na kilala bilang pagkamatay ng larangan ng digmaan. Hinawakan niya ito at habang ginagawa niya yon, isang pagsabog ang naganap. Ang kilalang individual ng bansa ng mga gabi, ang imperyo ng Avalon, ay nakilala ang walang kabuluhan at nababagay sa kanyang katanyagan bilang ang walang talo na kagat. Biglang natagpuan ni Joshua ang kanyang sarili sa isang matatag na pagtatanong kung paano siya napunta, na napagtanto niyang ito ang lugar na dati niyang tinirahan at bumalik na siya ngayon sa dati. Natutuwa siyang nakatanggap ng isa pang pagkakataon para gantihan ang lahat ng nangyari sa kanya noon. Habang nakatayo si Joshua para ay proseso ang nangyayari, nakatagpo siya ng 3 lalaki, sina Rolls-Royce at Gold, na pinaniniwalaan niyang mga sundalo ng duke. Tinanong nila siya kung bakit hindi siya nagtatrabaho. At dahil hindi tumugon si Joshua, tinawag nila siyang paypay sa isang nakababagot na paraan, sinasabing hindi siya makapagsalita. Hinahanap nila ang kanyang ina, si Lucia, at pinag-uusapan siya sa isang walang galang na paraan, na palaging ginagawa nito. Si Joshua kay Lucia, ang eksklusibong lingkod ng mga pamilyang Agnes, ay ang babaeng pilit na sinipingan ni Duke Agnes at ipinanganak ang kanyang anak sa labas na si Joshua. Walang katapusang pambabuli kay Joshua dahil isa siyang illegitimate na anak ng duke. Binabanggit ni Rolls kay Lucia ng walang galang. Hiniling sa kanya ni Droid na manahimik dahil maaari silang magkaroon ng malaking problema kung may makakaalam nito. Kumpiyansa si Rolls na kaya nilang gawin ang lahat kasama si Joshua at ang kanyang ina. Dahil sinabi rin ni Duchess Vanessa na kung may mangyari, hahawakan niya ito at pananagutan. Mukhang nadismaya sila na wala si Lucia pero nagpasya silang ebuli si Joshua. Samantala, nabawi ni Joshua ang kanyang lakas at puno ng galit. Habang iniinsulto nila ang kanyang ina, iba na ngayon ang kanyang pagsasanay para sa Mona dahil maaari na niyang maabot ang pinakamainam na estado sa maikling panahon. Hindi nito ginagamit o sinusubaybayan ang paraan sa lugar na matatagpuan sa ibabang bahagi ng tiyan. Sa halip, ginagamit nito ang Mona na nakakalat sa paligid. As it is, nakaka-absorb ng mana ang buong katawan niya. Magagamit na niya ito sa isang iglap habang ang isa sa mga lalaki ay papalapit kanya. Nagulat sila kung paano nahimete si Joshua habang nakatayo. Nakapikit si Joshua habang sinusubukan niyang makakuha ng kaunting mana. Madali na niyang magagawa ang mga bagay na kinailangan niya ng 10 taon upang matuto sa kanyang nakaraang buhay. Hindi dapat siyang panghinaan ng loob at malakas na sinuntok ang lalaki na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nagulat ang 2 pang lalaki sa paraan ng pagbugbog ni Joshua sa lalaki, dahilan para mawalan ito ng malay.
Aramdaman ni Joshua ang isang malagkit at nakasusuklem na bukol sa kanyang ibabang tiyan na tila walang laman. Tumingin si Joshua sa dalawa pang lalaki at iniisip kung gaano kahirap humarap sa mga lalaking bihasa sa mahabang swords. Iniisip niya na kung matalo niya si Rod, maaaring hindi siya maabutan ng isa pa. Dahil siya ang pinakamaingat sa kanila. Nang papalapit na si Royd, binetukan siya ni Joshua at ginamit ang kanyang paraan para ihagis siya pabalik sa lupa, kaya nawalan siya ng malay. Nagulat si Rolls sa kakayahan ni Josh. Sa wakas ay nagsalita si Joshua, nagbabala na kapag muli silang dumating at insultuhan ang kanyang ina, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan hustisya. Si Joshua ay tapos na magsalita ng mabilis at si Joshua ay bumagsak sa lupa. Dahil ang labis na paggamit ng mana ay nagpapahina sa kanya. Ang balita ng pambubugbog ni Joshua sa lalaki ay nakarating sa kastilyo, at ang lahat ay tila pinag-uusapan nito ng may sukdulang pag-usisa. Namangha sila sa paraan ng pagsasalita ni Joshua, na itinuring na pipi, at pakiramdam pa nga ng ilan ay labis-labis na ang balita. Binanggit din nila kung paano maaaring isaalang-alang ng duke na baguhin ang kanyang mga plano para sa pagpili ng susunod na kahalili, ngunit naaalala rin nilang lahat kung paanong ang Young Master Babble ay isang magic user at walang makakatalo sa kanya ng sunod-sunod. Ang Young Master ay 14 na at nagagamit na ang mana, na nililiman ng duke na magagamit lamang ang mana sa edad na 16. Si Joshua ay nagpakita at hiniling sa kawal na sabihin sa duke na siya ay dumating. Samantala, si Royds ay tinawag ng duke upang magtanong tungkol sa nangyari kanina. Ipinapakita ni Royd sa duke ang uniforme na gawa sa lahat ng katad, gumuho at nasira. Ang duke ay tila hindi maaaring ibalot sa kanyang ulo sa katotohanan na ang at young years old ay maaaring magkaroon at gumamit ng mana. Sinabi ni Chiffon na halos imposible ito sa kasaysayan ng kontinente. Naniniwala siya na gumagawa lang ng kwento si Rolls at nagbabanta siyang aalisin siya kapag hindi niya sinabi ang totoo. Ang sabi ng duke ay oras na para makilala niya si Joshua. Ipinaalam sa duke na dumating si Joshua upang salubungin siya. Habang naghihintay na makipagkita sa duke, nasulyapan ni Joshua ang isang larawan ng Van Britton sa isang pader na nagpagulo sa kanya. Habang siya ay pinagtaksila ng Van, na itinuturing niyang matalik na kaibigan sa kanyang nakaraang buhay. May nararamdamang galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay inatake ng isang batang lalaki, at hindi nagtagal ay dumating ang duke kasama ang Chiffon. Nagalit ang duke kung bakit sila nag-aaway, at sinabi ng Young Master na nagbabatian lang sila. Hindi lumuhad si Joshua para batiin ang duke na ikinaiinis ni Chiffon. Kinuha ng duke ang pulso ni Josh para tingnan kung may mona siya. At habang ginagawa niya yon, nakakaramdam siya ng isang uri ng enerhiya na tila hindi niya maintindihan. Binitawan ng duke ang kamay ni Josh at nagulat siya nang makitang walang palatandaan ng ugali sa katawan nito. Nataranta ang duke dahil may mahika ang sinumang nabubuhay sa Nai, ngunit wala si Joshua. Sinabi ni Chiffon sa duke na alam na niya na si Joshua ay walang mana at isa lamang iniisip ng duke sa kanyang sarili na mayroong isang bagay sa butas ng asyenda na dapat pakiramdam ng malagkit, ngunit nagdudulot sa kanya ng pagkasuklem. Sinabi ni Chiffon na hindi sila dapat maniwala sa mga walang basehang chismis na nagmumula sa mga siglo tungkol sa pag-aari ni Joshua ng Mona. Sa ganoong batang edad, ang duke, pinakamatandang Joshua, upang manirahan sa kastilyo na nag-trigger sa Young Master. Habang hinahamak niya si Joshua, inutusan niya ang Chiffon na ituro kay Joshua ang mga pangunahing kaalaman sa pagiging isang gabi, at turuan din siya ng mga pamamaraan ng pagsasanay sa paraan. Sinabi ni Fang na walang kwenta ang pagsasanay sa kanya dahil likas siyang walang kakayahang magkaroon ng ugali. Sinabi ng duke na may pag-asa siya kay Joshua. Si Joshua ay nasa kanyang silid pa, at nagulat siya nang wala siyang natanggap na tugon mula kay Joshua. Matapos mabiyayaan ang lahat ng mga benepisyo, umaasa si Joshua sa kama habang iniisip kung paano binanggit ng duke na malaki ang pag-asa niya sa kanya sa mga darating na taon. Tumalon si Joshua sa labas ng kanyang silid sa gabi upang makabawi ng kaunting lakas, tulad ng ginagawa niya ay naghihinala ang mga sundalo na may nagtatago, ngunit wala silang nakitang tao doon. Nakatakas si Joshua, samantala umungal si Gordon. Sinaktan ng mga sundalo ang nanay ni Josh. Natatakot sila na kapag nalaman ito ni Joshua ay baka patayin niya agad ang mga ito pagkatapos na magpakita si Joshua at punong-puno ng galit. Binalaan sila ni Joshua na umalis at isa sa mga lalaki, ayon kay Joshua, ay sa gabi na personal na hinirang ni Duke Agnes. Kaysa sa mismong Duke,
Nalaman niya, ay nagtanong sa Duke kung maaari muna nilang kumpirmahin kung talagang ipinanganak si Joshua na may depekto sa mana. Medyo naiinis ang Duke, gaya ng sabi niya, na hindi nila magagamit ang isang pulang-pula na gabi sa isang 9 taong gulang na batang lalaki na natagpuan niyang kumbinsido ang Duke na siya ay may isang taong nasa ilalim ng utos na perpekto para sa gawaing ito, dumating sa gabi upang protektahan si Josh. Iniulat ng mas maaga sa Siphon na ang mga siglo ay umaatake sa asawa ng Duke. Nagulat si Chiffon at nagtanong kung ayos lang ang Duchess na si Vanessa, at dumating bilang tugon na ang Lucia M at hindi ang pangalang Vanessa na kanyang pangil ay hindi itinuturing na anumang kahalagahan si Lucy. She tells that he'll pa with Joshua today to check if the young Joshua Master really has the monarchs. Nag-aalala si Chiffon sa katotohanang maaaring pumalit si Joshua sa pwesto ng mga babes, kaya naman nakumbinsi niya ang Duke na si Joshua ay isang young boy na walang modo. Natagpuan niya, nagtanong, dumating upang maginiksyon ng mana sa katawan ni Josh upang makita kung tinatanggihan o tinatanggap ito ng kanyang katawan. Kung kalabanin niya ang lalaki sa kanyang katawan, hindi siya makakaligtas ng higit sa 10 araw. Pagkatapos ay nakilala ang kanyang ina at niyakap siya, tinitiyak sa kanya na poprotektahan siya mula ngayon. Sa lahat ng paraan, natutuwa si Joshua na nakatanggap ng panibagong buhay kung saan mabubuhay siya bilang pinakamalakas na sibat sa buong kontinente. Sa mansyon, ang Duke at Chiffon ay nakikibahagi sa isang talakayan. Tinalakay nila na binisita sila ni Count Rebecca, isang maimpluwensyang tao ng imperyo, kasama ang kanyang anak na babae, si Islan Jean Rebecca, isang henyo na umabot sa pangalawang klase sa edad na 9 at biniyayaan ng mana. Naniniwala siyang dumating si Rebecca na may intensyon na epareha ang kanyang anak sa young master na si Babel. Ang young master na si Babel ay may 3 taon bago ang kanyang ceremony, at mayroon na siyang Lady Cheryl, na anak ng pamilya Pontier, na tumaas sa dukedom na alam nila kayamanan. Isinasaalang-alang ng Duke si Joshua para kay Islan. Nagulat si Chiffon habang sinasabi niya na si Lady Islan ay nakatanggap ng manang blessing habang may manang sumpa si Joshua. Sa hilagang bahagi ng hardin ng Duke, mayroong isang lumang bato. Sinisikap ni Joshua na makapunta sa tuktok at inaalala kung paano niya madalas bisitahin ang lugar. Naalala niya kung paano niya natuklasan si Lugia dito. Sinadya niyang kagat-kagat ang kamay para maglabas ng dugo, at habang tumutulo ang dugo, nilagay niya ang ilan sa lupa, at isang pabilog na enerhiya ang nabuo sa paligid niya. Ito ay isang templo para sa kanya upang makarating sa nagtataglay ng Lugia. Habang papalapit siya sa templo, napagtanto niyang wasak na ito at si Lugia ay minsang natigil dito na nakabalot sa mga kadena. Habang hinihipo niya si Lugia, nakaramdam siya ng puwersa, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili. Sa isang puting lugar, narinig ni Joshua ang isang kakaibang tinig na nagsasabing, "Hindi ako tungkod na bakal, ako ang espiritu ng demonyong Diyos, Lugia." Nalilito si Joshua at nagtanong kung ang Lugia na kasama niya sa buhay niya noon ay ang demonyo ang espiritu ng Diyos, na nagbago rin ng anyo. "Wala na tayong oras," sabi ng pamalo. Sinabi kay Joshua na, habang lumilipas ang panahon, ang dalawang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay kakainin ng kanyang buhay. Para ma-settle ang dalawang energies, kailangan niya ng stage 4 ng Magic Spear Arts. Sa kontinente ng Egrant, ang mga espada ng pinakadakilang sandata para sa kabalyero, at ang mga sibat ay manipis na mga sandata. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang Magic Spear Arts ay nasa stage 4 sa ika-5 ranggo, siya ang naging pinakamalakas na kabalyero sa imperyo. Ang pamalo na bakal ay tumitiyak sa kanya na siya ay kasama niya at tutulungan siya. Kinukuha niya ang Lugia, ginagawa ang kanilang mga stunt dito, at sinabi yun hanggat malapit siya sa Lugia, maaari siyang gumamit ng isang tiyak na halaga ng mana. Naniniwala siyang madali niyang matatalo si Van Britton sa dami ng lakas niyang elalabas. Dumating na si Duke Agnes sa reception at nakita si Cheryl at ang kanyang ama, isang kilalang tao figure sa mga retainer ng pamilya Pontier. Mukhang may koneksyon si Cheryl sa Duke, habang nagsasalita siya sa paraang walang pakialam. Samantala, ang Conti, si Jean Rebecca, ay dumating na kasama ang kanyang anak na babae, naghihintay makilala ang Duke. Nakilala ni Islan ang Duke, at naiinis si Cheryl matapos malaman na naroroon din si Islan. Tinanong niya kung talagang binugbog ni Joshua ang 3 centurion, at ang sagot ng kabalyero ay chismis lang ang lahat at nagkaroon ng mana curse si Joshua.
Samantala, ang Duke ay nakikipag-usap kay Rebecca tungkol kay Joshua at hiniling sa kanya na alagaan si Joshua mula noon. Si Rebecca ay may mas maraming beses kay Mana kaysa kay Duke mismo. Tinanong ni Chiffon ang Duke kung makumpirma muna nila kung talagang ipinanganak si Joshua na may depekto sa mana. Medyo naiinis ang Duke habang sinasabi niya na hindi sila maaaring gumamit ng Crimson Knight sa isang 9 na taong gulang na batang lalaki. Nakumbinsi ni Chiffon ang Duke na mayroon siyang nasa ilalim ng command na perpekto para sa gawaing ito. Si Cain, ang kabalyerong nagprotekta sa ina ni Joshua, ay nagulat kanina kay Chiffon na sinasalakay ng mga centurion ang asawa ng Duke. Nagulat si Chiffon at nagtanong kung okay lang si Duchess Vanessa, at sumagot si Cain na oo Lucia Nim at hindi si Vanessa Nim. Hindi ibinigay ng Chiffon ang anumang kahalagahan ni Lucia. Sabi ni Chiffon kay Cain na makikipag-spar siya kay Joshua ngayon para tingnan kung talagang may mana curse ang young Joshua Master. Nag-aalala si Chiffon sa katotohanang maaaring kunin ni Joshua ang lugar ni Bubbles, kaya naman nakumbinsi niya ang Duke na si Joshua ay isang batang lalaki lamang na walang mana.